Okay, magandang araw muli mga kababayan. At meron tayong magandang pag-uusapan ngayon, no? Kasi meron ako nakitang interview ng GMA7 dito kay Senador Marcoleta. Ayan, napakaganda ng tanong na Susan Enriquez dito kay Senador Marcoleta, mga kababayan. At napakaganda rin ang sagot dito ni Senador Marcoleta dito kay Susan Enriquez, mga kababayan. Ito pakinggan po natin at tayo magbibigyan ng ating komento rito. Senator, may mga hakbang ba kayo para tiyaking haharap sa lahat ng pagdinig yung mga sangkot sa flood control project? Kasi baka ho yung iba umalis na, nag-abroad na, sa dami ho ng mga pera ng mga yan, tumakas na. Ay ano ho ang ating katiyakan na itong mga ito ay haharap pa sa mga susunod na pagdinig ng Senado? Kasi sa pagtakas, alam mo, hindi ko naman na sinasabi na tumakas na, pero may yung mga nagsasabi sa akin na patawarin ko na sila, nasa Amerika na talaga yung iba. Apa. Ano? So, kasi ang Blue Ribbon naman kasi, Susan, wala naman kami power na kami mag-issue ng cold departure order. Tama. So, kailangan namin sundin ang mga proseso. Ang lookout order lang ang pwede namin i-request. Apa. So, gagampanan namin yung kahit gawin under the circumstances. Ano? Pero hindi kami papayag na hindi sila darating. Kasi yung pinakahuli na subpoena, hindi niya pinakinggan, warrant of arrest talaga ang susunod. haharap sa kanila. Apa. Ayan, mga kababayan, ano? Kita po natin, pakinggan po natin yung interview ni Susan Enriquez ito kay Senador Marcoleta. At yun nga, binanggit ni, maganda yung tanong ni Susan Enriquez eh. Baka nga makatakas nga naman itong mga akusado na to. Dahil siyempre, pera yan eh. Bilyon ba naman ng perang pinag-uusapan dyan eh. Bilyon ang kanilang nakulimbat, mga kababayan, ano? At ito nga, kababayan, sino ba yung binabanggit ni Senador Marcoleta rito na mga tumakas o pupunta na ng Amerika, ano? Kaya may mga balibalita tayo, no? May napapakinggan tayo sa social media na itong sa Facebook nakita ko merong pamilya ni Dong Gonzales ng Pampanga, no? Ay napakinggan natin, ay narinig natin na ito'y umalis na, mga kababayan, at pumunta ng Amerika na. Kasi itong anak niya, no, itong pamilya Gonzales, mga kababayan, ay meron tong proyekto, no, sa DPWH na kung saan ay meron silang ginawa, no, na mga hindi na kung ito'y flood control or anumang proyekto na ginawa ng Gonzales family na kung saan nagamit yung pondo ng ating gobyerno. Kasi umaabot nga ng 900 million pesos, mga kababayan, itong nibigay ng gobyerno dito sa may Gonzales family, mga kababayan. Alam ko, mga kababayan, yung anak ni Dong Gonzales isang civil engineer, mga kababayan eh. At ito nga, mga kababayan, ano, at ito nga si Saldico, ayan, hindi nga siya umatin itong karang hearing. Hinaharap nga siya ni Toby Tiangco, mga kababayan eh, kung nasaan na si Saldico. Kasi merong hawak na USB itong si Toby Tiangco eh. At gusto niya ipalabas mismo sa may hearing, pero inawat siya ni Congressman Garin, mga kababayan. Sayang kung napanood sana natin, makikita sana natin kasi matinding pasabog yun ni Congressman Toby Tiangco, mga kababayan, na talagang may pakikita roon yung mga sangkot, ano, at binabanggit niya nga doon si Congressman Saldico. Alam po natin talagang malaki ang parte nito ni Saldico, no? Kung ito si Saldico ang siya magsasalita, matutukoy talaga dito kung sino talagang yung mga kasabot lahat dito, kasi siyang may hawak ng yung budget, sala ni Romualdez. At ngayon nga, mga kababayan, at tila nga nawawala na rin itong si Saldico, mga kababayan. At hindi natin alam kung saan nagpunta na to. Baka isa to sa mga binabanggit ni Senador Marcoleta na ito ay nasa Amerika na. Naku po, wag naman sana, mga kababayan, At kung sakaling tumakas to at pumunta nga ng Amerika itong si Saldico at saka si Dong Gonzales, Congressman Dong Gonzales, ay maaring mag-guilty sila, di ba? Maaring guilty sila. Ba't sila aalis ng Pilipinas, no? Kung wala naman silang ginagawang masama.
At tayo nga, hinahanap nga sila, no? Kasi nga meron nga pasabog din to si Mayor Magalong, mga babayan, na talagang ang pasabog nito talagang may hawak rin siyang ebidensya, mga papel na talagang papatunay na ang mga sangkot na 67 congressman, mga politika, politiko na sangkot dito sa may anomalyang flood control project na ito. Baka hindi lang flood control, mga babayan, yung mga sangkot sila, mga babayan, kasi marami mga proyekto yung gobyerno na kung saan maraming mga congressman at saka mga contractor ang talagang nakinabang nito. Ang sabi nga 2000 ano pa 22, 23, 24, 25 na halos papatak ng 1.3 trillion, mga babayan, trillion na, grabe, ibang klase. Isipin mo, napakahirap pahirap yung bansa natin, pahirap pataas yung mga bilihin. Pero itong mga taong ito nagpasasasa, nagpapasasa sa pera ng ating bayan, mga kababayan. Sana mapanagot to. Kaya napakaganda, mga kababayan, na meron tayo na nagkakaroon mga hearing na kagaya nito sa may Blue Ribbon Committee kay Marcoleta, itong sa may Kongreso, bagamat bias to, mga kababayan, kasi yung nakaupo sa mga committee ay talaga namang kaalyado ni Martin at saka ni Saldico. Pero maganda lang dito, mga kababayan, mayroong mga congressman na talagang lumalaban kagaya ni ni Toby Tiangco, tsaka ni Congressman Ungab. Talagang naging maingay sila habang sa hearing na yun. Talagang pinaglalaban nila, binubunyag nila yung matinding 2025 GAA, budget ng Pilipinas, na kung saan talagang matinding anomalya, matinding pagnanakaw talaga, insertion na ginawa nila, mga kababayan, na wala namang isipin nyo, mga kababayan, yung PhilHealth tinanggalan ng zero budget, di ba? Yung education, di ba? Binawasan, pati yung military, sa binawasan din, mga kababayan, yung budget sa military. Kundi, mga kababayan, binuhos dun sa may DPWH, kasi yun magiging katayan nila, gagawa nilang katayan tong DPWH, para tong baboy na kinakatay nila, pagtapos nakatay-katayin to, pinagpaparty-party na nila to, yung pera dyan. Kaya grabe, ang daming yumayaman. Tayong kawawa, mga kababayan, kasi nga tayong nagbabayad ng buwis. Magbabayad tayo ng buwis, talagang ba't tayo magawa hindi magbayad ng buwis? Ang masakit, mga kababayan, yung buwis na binabayad natin ay napupunta sa wala. Ninanakaw lang ng ilang mga politiko. Hindi man lahat ng politiko ay talagang magnanakaw, pero maraming mga politiko talaga yung papasok sa politics para magnakaw, lalo yung mga ibang papasok na congressman sa politics. Ito yung mga yung mga iba ko diyan, contractor. Kagaya ito, mga babayan, yung sinalihan ni Diwata na vendors, party list, ay yung nabalita na interview ni na-interview ni yung ang unang first nominee ay na-interview ni Ted Pailon yan. May sarili pa lang contractor para, mga babayan. Contractor pa, may sarili pa lang negosyo sa kung nakapasok yun, isa pa yun, dagdag pa yun, mga kababayan, sa pahirap sa bansa natin. Kaya ito, mga kababayan, abang-abang lang tayo at talagang naniniwala tayo na maganda itong magiging resulta. Nakikita natin mga hearing, may mga resulta na nakikita maganda. Dahil sa mga Diskaya, nagkaroon na ng search warrant itong kanilang mga sasakyan. Ibig sabihin, may nakikita na maganda resulta dito sa mga hearing na nangyayaring ito. Sana tuloy-tuloy na to at dumating yung panahon na talagang mapanagot itong mga korap dito sa ating bansa. Okay, ganito na po ang ating video. Kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para updated kayo sa aking mga ginagawang upload video. Bye-bye po and God bless.